nais namin, Panginoon, na masigit pa na mapunta sa mas mataas na dako, Panginoon Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Patuloy ka naming sinasamba at tinadakila sa umaga pong ito, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay minsan pang manalangin sa umaga pong ito, mga kapatid. Let's pray. Heavenly Father, salamat muli sa araw na ito, sa pinagkaloob mo po sa bawat isa amin, sa mainam na araw, Panginoon, na merong pagkakatipon, merong kalakasan, merong biyaya sa aming bawat isa sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, merong ganitong pagkakatipon upang ikaw ay sambahin, ikaw ay purihin, Panginoon. At walang ibang dapat na sambahin at purihin sa umaga pong ito, kundi ikaw lamang, Panginoon Diyos, na nag-iisa, ang makapangyarihang Diyos na aming nakilala, ang Diyos na may likha ng langit at ng lupa, ang Diyos na nagmamay-ari ng aming mga buhay. Panginoon, hayaan mo po na ibalik po namin ang karangalan at ang mataas na pagsamba namin sa umagang pong ito. You are worthy of all praises and honor, Lord. At sa mga oras na ito, Panginoon, narito muli kami sa gawain mo upang makinig ng iyong mga salita at gagamitin mo ang iyong abang lingkod. Panginoon, ang dalangin ko po na ikaw minsan pa ang manguna sa araw na ito sapagat ang iyong lingkod ay mahina, maraming mga kahinaan, maraming kakulangan. Pero salamat sapagat sapat ang iyong biyaya. Kung ikaw ang mangunguna, ikaw ang kikilos sa umaga pong ito. Panginoon, alam po namin na lubos-lubos kaming pagpapalain. Panginoon, dalangin ko po ang mga mananampalataya sa araw na ito na kung saan mayroong expectation sa iyong mga salita, Panginoon. Nawa, ang bawat isa ay matuto, masigit pa na lumago pa sa pagkakilala sa iyong sakdalupong kalooban, masigit pa na makilala kung sino ka sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat alam po namin na sa iyong biyaya, sa iyong panukala, sa predestination, alam po namin, pagkakaluban mo kami ng biyaya sa araw na ito, ng iyong mga salita, Panginoon, sapagkat ang mga salitang ito ay nauukol sa iyong mga tinalaga, sa mga anak mo sa dakong ito. Panginoon, dumadalangin po ako na maging karapat-dapat po kami sa iyong mga salita, hindi dahilan sa kami mabuti, kundi dahilan sa dugo mo, Panginoon, na tumigi sa krus ng Kalbaryo. Kaya kami ay worthy sa mga salitang ito. Panginoon, maraming salamat muli. Pinagkakatiwala ko ang mga sandalit oras na lilipas. Ibigay lamang po namin ang mataas na karangalan, pagsamba at pagdakila. In Jesus Christ's name we pray. Lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. Tayo ay minsan pa na palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid. At tayo po ay bumasa ng kanyang mga salita. So, sa James chapter 1, verse 5, Amen. Praise the Lord. Tayo po ay basahin po natin. If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraided not, and it shall be given him. Ang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita, sabihin po natin Amen. At tayo po yung makakaupo na sa mga oras na ito, mga kapatid. So, simple lang po yung nais ko na ibahagi sa araw na ito. Pero sana ay makatulong sa bawat mananampalataya. So, asking for God's wisdom. So, naniniwala po ba tayo, mga kapatid, na ang karunungan, ang kaunawaan ay napakahalaga po sa bawat isa sa atin? So, naniniwala po tayo na ito pong karunungan ay napakahalaga po sa bawat mananampalataya, mga kapatid, sapagkat umiikot ang buhay natin sa pamamagitan ng karunungan, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos, ang sources ng lahat ng karunungan, the manifold wisdom of God, ay yun po yung sources ng lahat ng karunungan, mga kapatid. And even ang ating mundong ito ay created at founded sa pamamagitan ng wisdom. Kung babasahin niyo po sa Proverbs ay ang mundong ito ay created by the wisdom of God. Sa karunungan ng Diyos, mga kapatid. Kaya kung titingnan niyo, nakakamangha ang mga bagay sa sanlibutan, mga kapatid. At hindi natin
lubos na malirip ang kapangyarihan ng Diyos, ang kagilagilalas na gawa ng Diyos sa pamagitan ng mga bagay sa sanlibutan. So, pag-usapan po natin ang patungkol sa asking for God's wisdom. Tayo po ba ay humihingi ng karunungan ng Diyos, mga kapatid? Ito ba yung isa sa masasabi natin na pwedeng hingin natin sa taong ito, mga kapatid? Ang isang karunungan na nagmumula sa Diyos. Amen? Sapagkat minsan tayong mga mananampalataya, minsan na pinag-iisipan ko na tayong mga mananampalataya o kaya tayong mga tao, minsan ang ating unang hinihingi sa Diyos ay mga pagpapala agad. Diba? Panginoon, bigyan mo ko ng ganito, bigyan mo ko ng trabaho, bigyan mo ko ng ganitong material na bagay. Pero kung ito po ay bubulayin natin, isa sa pinakamainam pala na hingin natin sa Panginoon, mga kapatid, ay yung karunungan ng Diyos. Amen? Isang wisdom na ito ay makakatulong sa atin, mga kapatid, sa lahat ng bahagi ng buhay po natin. Amen? Sapagkat lahat ng ginagawa po natin, kung meron po tayong karunungan at wisdom, ito po ay makakatulong po sa lahat ng bahagi ng buhay po natin. So, balikan lang po natin yung ating pinag-aralan nung last year. Kung naalala nyo po, ay ipinangaral na po yung isang pananampalataya na merong karunungan. Add to your faith wisdom. Naalala nyo pa po ba, mga kapatid? Ang isang pananampalataya na merong karunungan. So, tayo nananampalataya na meron tayong paniniwala, meron tayong pananampalataya, mga kapatid. And we do believe ang pananampalataya natin sa Diyos ay nandoon, mga kapatid. Gagawa ang Diyos, matapat ang Diyos, mga kapatid. Pero kung paano natin madidiscern o paano natin maisasagawa ang isang bagay, ay kailangan po natin ng wisdom. So, example na lamang, mga kapatid. Example ko na lamang si Brother Christian. Unang example, mga kapatid. Halimbawa, si Brother Christian, nananampalataya siya na siya ay magkakaroon ng asawa. Diba? Siya ay naniniwala na kapag ginawa niya yung kalooban ng Diyos ay mangyayari sa kanya. Pero kailangan niya pa din, mga kapatid, ng karunungan, ng wisdom. Papaano niya maisasagawa yung panliligaw, papaano siya tutungo sa pag-aasawa. So sana po ay nakukuha niyo, mga kapatid. Ang karunungan ay napakahalaga nito. Hindi lamang po basta-basta pananampalataya. So sa lahat po ng bahagi ng buhay ng tao ay kinakailangan po ng karunungan. Do you believe that, mga kapatid? So, kailangan po natin ng karunungan. Sapagkat ito po ay may kinalaman sa pang-araw-araw po natin, even po sa ministry na ginagawa po natin, mga kapatid. Kung walang wisdom, napakahirap po na kumilos at maisagawa ang isang bagay. So halimbawa po, mga kapatid, nagtala ko dito ng mga sample. Halimbawa na lamang, mga kapatid, sa pagsusuot. So bigyan po natin ng example para mas maunawaan nyo. So gaano po kahalaga yung wisdom na dapat tayo'y na magtaglay, na magkaroon po tayo ng karunungan. So naniniwala tayo, nanobya tayo ng Panginoon, mga kapatid. Ang anobya ng Panginoon ay wise virgin. Tama po ba, mga kapatid? Ang nobya ng Panginoon ay merong karunungan, merong wisdom na nanggagaling sa Diyos. At kaya, ang isa po sa naging kakaiba sa nobya ng Panginoon, sapagkat sila po ay may tinaglay na wisdom at karunungan na nanggagaling sa Diyos. Diba? Sa Matthew chapter 25, basahin po natin bago tayo tumungo sa mga example. Verse 1, hanggang verse 3. Sabi po dyan, "Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom." Verse 2, "And 5 of them were wise, and 5 were foolish." So meron pong matalino, merong karunungan, at meron din pong virgins o babae na mangmang, mga kapatid. So saan tayo sa dalawang yan, mga kapatid? I do believe, mga kapatid, doon tayo sa tinatawag na wise virgin.
Kaya tayo ay naging wise, mga kapatid, sapagkat tinanggap natin ang kanyang mga salita. Wala pong ibang magpaparunong sa atin, kundi ang kanyang mga salita, mga kapatid. The sources of all wisdom, walang iba kundi ang kanyang mga salita. Wala pong iba, mga kapatid. At ang iba pang sources ng ibang wisdom, of course, sa sanlibutan. So, dalawa po ang sources ng wisdom. Either ito ay sa salita po ng Diyos o kaya ito'y sa salita ng tao o kaya sa mga bagay sa sanlibutan. Pero tayo, mga mananampalataya, mga kapatid, ang sources ng ating kaalaman, karunungan, pagkaunawa, walang iba kundi ang kanyang mga salita. Amen? Yun po ang sources po natin. At ito po ay kakaiba kapag ang tao ay tinitingnan ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay tila baga ito walang halaga po sa kanila. Tila baga ito ay kamangmangan sa kanila. Tila baga ito ay pag pinag-isipan nila ang kanyang mga salita, naririnig ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay tila baga ito ay katawa-tawa sa kanila. Pero sa atin, mga kapatid, pag pinag-usapan ang salita ng Diyos, ito po ang karunungan po natin. Ito po ay wisdom na kailangan po natin, mga kapatid. At sabi dyan, may dalawa pong uri ng mananampalataya. Yung isa ay wise at yung isa po ay foolish, mangmang. At sa verse 3, they that were foolish took their lamps and took no oil with them. So, yung isa daw ay merong ekstrang langis, yung isa naman daw ay walang ekstrang langis, mga kapatid. Verse 4, but the wise took oil in their vessels with their lamps. Verse 5, while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. So, dalawa po yung uri ng mananampalataya, mga kapatid. Yung isa ay wise, at yung isa naman ay mangmang, mga kapatid. Bakit naging mangmang? Sapagkat hindi po siya nagdala ng ekstrang langis. So pag pinag-usapan po yung ekstrang langis, na naipaliwanag na po, kapag pinag-usapan yun, ito po ay sumisimbolo sa Espiritu ng Diyos, ito po ay sumisimbolo sa kapahayagan ng Diyos, mga kapatid, at ito po ay sumisimbolo rin po sa message of the hour. So kaya po tayo naging wise virgin, mga kapatid, dahilan meron po tayong tinaglay na mensahe sa ating kapanahunan. Amen? Meron po tayong merong wisdom sa panahon natin ngayon na tinanggap po natin. Kaya nga po nung si Brother Branham ay nangaral, kakaiba po yung pangangaral niya. Ito ay kakaiba sa mga denomination. Ito po ay kakaiba sa mga pinapangaral ng mga iba't ibang churches. Kung babasahin niyo po yung mga pangangaral ni Brother Branham, pakikinggan niyo yung pangungusap ni Brother Branham, ibang-iba po yung pangungusap niya sa pangungusap ng mga denomination. There's a lot of mystery na sa panahon natin ngayon ay nalaman po natin sa pamamagitan ng pangangaral ni Brother Branham. So, salamat sapagkat tinanggap natin yung mensahe, kaya tayo ay tinawag na mga wise virgin, mga kapatid. Amen? So, salamat sa mensaheng ito. Kagaya po tayo ng isang agila na napakalawak na po ng nakikita. Diba? Naintindihan po natin yung 7 church ages. Na nalaman po natin ang 7 seals. Nalaman po natin yung Godhead. So sa dating kapanahunan ay nagtatalo-talo. 3 ba ang Diyos? 2 ba ang Diyos? Isa ang Diyos. So panahon natin ngayon, salamat sapagkat binagyan tayo ng wisdom ng Diyos sa pamamagitan ng propeta ng mensahe sa ating kapanahunan. Kaya po tayo naging mga wise virgin, mga kapatid. Amen? We have the oil in this hour at tayo po ay nag-enjoy sa karunungan ito, mga kapatid, na ating pong natanggap, mga kapatid, sa ating kapanahunan. So, ganun po kahalaga yung tinatawag na wisdom, mga kapatid. Napakahalaga po na matanggap po natin yung karunungan ito, lalo na po sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Sapagkat, sabi ko nga, ito po ay may benepisyo ito sa ating pang-araw-araw, sa pamumuhay po natin bilang mga Kristiyano. Halimbawa, na lamang po, kagaya po ng sinasabi ko kanina, kung ako po ay halimbawa sa kasuotan na lang. We need wisdom, mga kapatid, sa kasuotan. Diba? Hindi po lahat ng kasuotan ay pwede po sa atin. So,
Kung wala po tayong karunungan, wala po tayong wisdom, kung paano tayo pipili ng kasuotan, baka lahat po tayo dito, mga kapatid, ay naka-short. Tayo po ay kung ano-ano po yung sinusuot po natin. But salamat po sa biyaya ng Diyos sapagkat binigyan tayo ng karunungan sa pamagitan ng kanyang mga salita. Sinabi sa atin ng salita po ng Diyos na sources ng all wisdom, ang kailangan po ng kasuotan ng mga mananampalataya ay may modesty. Dapat tama, mga kapatid, yung kasuotan. Diba? Yan po ay pagiging marunong, pagkakaroon ng wisdom, mga kapatid. Diba? Kahit po, halimbawa na lamang po sa labas, no? Bakit po maraming pong mga kababaihan sa panahon natin ngayon, yung nare-rape? Bakit po sa kapanahon natin ngayon, yung mga kababaihan ngayon ay minumolestya o kaya kung ano pa yung kaisipan ng mga kalalakihan sa panahon ngayon? Anong nangyayari? Dahilan sa kanilang kasuotan. No? Dahilan sa kanilang moralidad, mga kapatid. So, ang kasuotan na ito, mga kapatid, hindi lang po ito basta-basta, kundi ito po ay dahilan sa karunungan na ibinigay sa atin ng Diyos na pumili ng tamang kasuotan, kaya kahit papaano ay nawawala tayo sa kapahamakan, mga kapatid. Diba? Ang tingin ng mga tao ay tila baga kakaiba, mga banal at wala yung tama yung moral, mga kapatid. So, sa kasuotan ay napakahalaga po ng karunungan na meron po tayo kung paano po tayo pipili. So, sa panliligaw, sabi ko nga po, kagaya ng hindi lang po tayo basta-basta manliligaw. Diba? Sa mga kabataan, mga kapatid, sa mga kalalakihan, kung kayo po ay manliligaw, meron pong tamang proseso. So, napakahalaga po ng karunungan na dapat taglayin ng mga kabataan. Hindi lamang po sila basta-basta manliligaw. No, sa mga nag-aaral pa, hangga't maari ay wala pa po munang boyfriend, mga kapatid. No? Pagiging wise po ba yung bagay na yan sa mga kabataan? Masasabi ko, mga kapatid, being wise yun, mga kapatid. Pagkakaroon yun ng karunungan. Diba? Sa mga kabataan, can you agree with that, mga kapatid? Diba? Habang kayo po ay nag-aaral, kung wala mo ng boyfriend, wala mo ng girlfriend, ito ay makakatulong po sa inyo. Makakapag-focus po kayo sa pag-aaral nyo, sa anumang ginagawa nyo sa panahong ito. Pero kung meron kayong boyfriend, meron kayong girlfriend sa panahong ito, ay hindi po yung makakatulong sa inyo. Sabi nga, kilig ngayon, iyak later. Di ba? Ngayon, kikiligin, tapos sa susunod, iiyak. Ganun naman po talaga kadalasan sa mga kabataan. Di ba? Napagdaanan din po namin yan. Pero ngayon, binibigay na namin yung wisdom. Binibigay na namin yung salita po ng Diyos na wala naman pong binipisyo kung kayo po ay magkakaroon ng kasintahan sa panahong ito. Di ba? Kasi kung magkakaroon kayo ng kasintahan, hindi kayo makakapag-focus sa pag-aaral, hindi kayo makakapag-focus sa ministry. Sana nag-agree yung mga kabataan sa akin. Yan po ay tunay, mga kapatid. Kapag kayo po ay nasa tamang edad na, madali na lang po mag-asawa, mga kapatid. Kahit kami pa yung sa inyo, mag-push pa sa inyo, kagaya ni Brother Christian, pinupush na namin. Kasi matanda na, kailangan ng mag-asawa, mga kapatid. Pero pagkabataan pa, hindi pa pwede, mga kapatid. Yan ay pagiging mangmang sa panahon nito. Sorry for the word, mga kapatid. Sapagkat hindi po kayo makakapag-focus sa pag-aaral niyo sa pamilya. At naranasan na namin yan, mga kapatid. At there's a lot of consequence na pwedeng maranasan ng mga kabataan. Alam ko, may mahinang damdamin, pero sana mapaglabanan ng mga kabataan. At tayo ay patuloy na mag-pray sa Panginoon na matakasan yung mga temptation na ganyan, mga kapatid. No? Naalala ko si Sarah sapagkat, sorry Sarah, sapagkat nung siya po ay pumunta sa amin, siya po ay nakitira sa amin, ang unang rule ko ay kung gusto niya manatili, ay hindi ko naman sinabi yon.
kung siya ay mag-aaral, wag mo na magbo-boyfriend. Wala mo ng girlfriend. Wala mo ng boyfriend, I mean. At minsan, kapag siya po ay umuwi na alas 6 na, alas 7, nangangamba na ako, baka meron ng maghahatid sa kanya. Kaya nagtatanong ako sa asawa ko, sabi ko, baka may boyfriend na yan. Saka hindi pa naman siya noon mananampalataya, so i-expect ko baka nga ako magka-boyfriend to. Pero salamat naman sa biyaya ng Diyos sapagkat siya po ay nakinig at ngayon ay siya po ay naging mananampalataya na at kapag tamang edad na, siya na pong bahala sa buhay niya. Siya po ay pupush na namin. So hindi naman ako magulang niya pero siya po ay under our roof, so kinakailangan na magabayan mga kapatid. Sapagkat wala naman pong benepisyo kung magkakaroon siya ng boyfriend habang siya po ay nag-aaral. So, kailangan po natin ng wisdom mga kapatid. Kailangan natin ng karunungan upang sa ganon ay tayo po ay lumago sa pananampalataya. No? Kung paano po yung halimbawa na lamang sa pamilya, yung mga tatay, mga nanay, kailangan po yan ng wisdom mga kapatid, karunungan. Paano nila pamamahalaan yung kanilang tahanan, paano may provide ang pangangailangan. Yan po ay mga simpleng mga bagay, mga kapatid, na kailangan po natin. Paano magpapasakop yung mga kababaihan, yung mga asawang babae sa kanilang mga asawa. So yan po ay karunungan ang kailangan dyan, mga kapatid, hindi lamang po pananampalataya. So kung meron kang wisdom na nanggagaling sa Diyos kung paano magpapasakop yung mga kababaihan, naniniwala ko mga kapatid, magiging mainam at mabuti ang relasyon ng bawat mga mag-asawa, mga kapatid. Amen? Kahit nga po sa pagpipray, kailangan po natin ng wisdom dyan. Do you believe, mga kapatid, kailangan natin ng wisdom sa pagpipray? Kasi po, mga kapatid, minsan tayo, aminado naman tayo minsan dyan, mga kapatid, ang pagpipray natin minsan ay tradisyon na lang. Alam mo yung tradisyon, yung routine na lang po sa pang-araw-araw po natin. Halimbawa, umaga magpipray ka, tanghali, gabi, nagpipray ka. At tila baga minsan ito po ay naging routine na. Wala naman po masama sa routine, mga kapatid, as long at ito po ay ginagawa po natin sa kasinsiruhan. Pero ang isang bagay po na habang ako ay nagbabasa ng isang article, ng isang manggagawa, ang sabi niya, kung tayo daw po ay magpipray sa Panginoon, kinakailangan na mayroon pong kasinsiruhan. Na tila baga tayo po ay nakikipag-usap sa Diyos. Hindi lamang po ito upang sambitlain yung magagandang mga salitain, mga kapatid. Kundi ito po ay isang pakikipag-usap sa Diyos sa merong kasinsiruhan, merong isang relasyon sa Diyos, mga kapatid. So, kahit po sa pagpipray ay kailangan po natin ng karunungan upang sa ganon, tunay na tayo po ay makalapit sa Diyos, mga kapatid. So, yan po ay mga simpleng mga paghahalimbawa, mga kapatid, na gaano po kahalaga na tayo po ay magtaglay ng tinatawag na karunungan at ito po ay pahalagahan po natin. At kagaya po ng sinasabi ko, mga kapatid, kung gusto natin na magkaroon ng karunungan na nagmumula sa Diyos, wala pong ibang kailangan po natin makinig ng kanyang mga salita at magbasa ng kanyang mga salita, mga kapatid. Sapagkat yan po ang sources ng karunungan, mga kapatid. Bakit mo napapamahalaan yung bahay? Bakit mo nagagawa ang isang bagay? Sapagkat nakikinig ka ng mga salita ng Diyos, mga kapatid. Even in the ministry, kailangan po diyan ng wisdom. So kung paano po na-set up yung gawain sa araw na ito, hindi lang po pananampalataya ang meron tayo, kundi higit po sa lahat ay wisdom. Hindi lang, mamaya ay babasahin po natin yung Queen of Sheba, kung paano po siya namangha doon sa templo na ipinagawa ni Solomon. Kung paano siya siya po ay sabi pa nga doon, breathless. Na-amaze siya doon sa templo ni Solomon sapagkat nakita niya yung karilagan at kagandahan ng templo. At nagawa yung templong yun dahilan sa wisdom ni Solomon na galing po sa Diyos. So, ganun po kahalaga yung wisdom. Lalong-lalo na po sa ministry na meron po tayo, mga kapatid.
So hindi po ito masiset up, yung program, yung kaayusan po dito, yung pamamahala po dito, yung finance. Kung wala pong wisdom mga kapatid, ay napakahirap po mga kapatid. Baka wala po tayong kaayusan sa araw na ito. Ang wisdom mga kapatid ay napakahalaga po niyan upang ma-set and order po tayo. Ma-discern po natin yung tama't mali, kung ano ang dapat gawin, ano ang tamang pagdidesisyon, ano ang dapat natin nagawin. Yun po ang kahalagahan po ng wisdom mga kapatid. So ang kailangan po natin ay ang mga salita po ng Diyos. Sa pakikinig po natin ng mga salita po ng Diyos, tayo po ay mas lalo po natin na nagagawa ang isang bagay kapag tayo po ay merong karunungan. So magbasa pa tayo ng mga banal na kasulatan. Sa Proverbs chapter 4, verse 1, pwede bang sa ISV version? Para mas madaling maunawaan. Sabi po dyan, Proverbs chapter 4, verse 1, listen, children, to your father's instruction, and pay attention in order to gain understanding. Sa verse 2, so kinakailangan natin makinig mga kapatid, pay attention sa instruction ng kanyang mga salita. So kung meron mo tayong tahanan sa bahay, meron po tayong tatay sa tahanan, mga kapatid, ang mga kalalakihan. Dito rin po sa church ay meron po tayong tatay. Sino po yung tatay po natin dito, mga kapatid? Ang pastor, mga kapatid. Ang mga manggagawa ng Diyos, mga kapatid. Sila po yung mga ama natin sa pananampalataya. Kung paano si Apostol Pablo ay naging ama, mga kapatid, sa paglilingkod na ito, mga kapatid, meron siyang Timothy na tinuturuan. Gayon din po tayo, mga kapatid. Tayo po ay mga tinuturuan ng pastor, ng mga manggagawa ng Panginoon. Sa verse 2, I give you sound teaching, so do not abandon my instruction. So, kung meron man pong unang pagbibigyan ng wisdom, mga kapatid, ng mga pagtuturo, walang iba kundi ang fivefold ministry. Ang mga manggagawa ng Panginoon. So, kailangan po natin makinig sa mga manggagawa ng Panginoon. Can you say amen to that, mga kapatid? Napakahalaga po na tayo po ay merong napapakinggan sapagkat kung meron man pong unang pagbibigyan ng wisdom, ang Diyos, mga kapatid, walang iba kundi ang mga manggagawa at ang fivefold ministry. I give you sound teaching. Sino po ba yung nagtuturo? Ang mga manggagawa. So do not abandon my instruction. So sa Proverbs chapter 2, verse 6, balikan na lang po natin yan. Proverbs chapter 2, verse 6, for the Lord gives wisdom, and from His mouth come knowledge and understanding. So saan po daw nanggagaling? Ang wisdom, mga kapatid, nanggagaling po sa Diyos. Siya ang nagbibigay ng karunungan. At ito po ay from His mouth. So, pag pinag-usapan po yung bibig, sino po ba ang bibig ng Diyos sa ating kapanahunan? Sino po ba yung bibig, mga kapatid, sa ating kapanahunan? Ang mga manggagawa, the fivefold ministry. And from His mouth come knowledge and understanding. So, kung meron man pong unang pagbibigyan ng karunungan, ng wisdom, mga kapatid, walang iba kundi ang mga manggagawa ng Panginoon. So, napakahalaga po na tayo po ay makinig sa pagtuturo ng mga mangangaral, mga kapatid, sa dakong ito at even sa iba't ibang dako, mga kapatid. Pagkat ang fivefold ministry ay hindi lang naman po sa dakong ito, kundi meron din po sa iba't ibang lugar. Sa 1 Corinthians chapter 12, verse 7,
Sabi po dito, now to each one the manifestation of the Spirit given for the common good. To one there is given through the Spirit of the message of wisdom, the word of wisdom. So, kung meron man daw pong unang pagbibigyan nito, mga kapatid, ay yung mga manggagawa ng Panginoon. So, meron pong tinatawag na kaloob ang Espiritu Santo, mga kapatid. At isa po sa kaloob na ito ay walang iba kundi ang wisdom. Yan po ang pinakapangunahin, mga kapatid. Ito po ay taglay ng fivefold ministry, ito po ay taglay ng mga manggagawa ng Panginoon sapagkat ito'y kailangan nila upang pamahalaan ang nobya ng Panginoon, mga kapatid. So, ganun po kahalaga yung tinatawag na wisdom. At kung meron man po tayong dapat na unang makikitang merong kapasidad o merong karunungan, walang iba kundi ang mga manggagawa ng Panginoon. So, kaya patuloy po natin na ipag-pray, mga kapatid, na magkaroon po ng higit pa po na karunungan at wisdom ang mga manggagawa ng Panginoon. At naniniwala ko na kung ito po ay itinalaga ng Diyos, ito po ay pagkakaloob niya. So, balikan po natin yung Proverbs chapter 4, verse 3. Proverbs chapter 4, verse 3. Sabi po dyan, when I was a son to my father, not yet strong, and an only son to my mother. Verse 4, he taught me and told me, let your heart fully embrace what I have to say. Keep my commandments and live. So, ganun din po yung sinasabi ng mga manggagawa, ng ating mga tatay, ng ating mga nanay, mga kapatid, na kung meron man po silang dapat gawin, ay fully embrace, sundin ang kautusan at mga salita po ng Diyos, mga kapatid. Sapagkat ito po ang karunungan na kailangan po natin. So mamaya masigit pa po nating tingnan. Sa verse 5, gusto ko lamang pong ipakita kung gaano po kahalaga po yung tinatawag na wisdom. Get wisdom, get understanding, do not forget or turn aside from the words of my mouth. Sa verse 6, do not abandon her and she will protect you. Love her and she will watch over you. So, sabi dyan, wag daw po natin itong i-abandon. Wag po daw natin itong tatalikuran, mga kapatid. Ang pinapangusap dyan ay yung tinatawag na wisdom. So, pag pinag-usapan ng wisdom, walang ibang nagbibigay ng wisdom kundi ang kanyang mga salita, mga kapatid. And she will protect you, love her, and she will watch over you. Sa verse 7, wisdom is of utmost importance. Therefore, get wisdom and with all your effort to acquire understanding. So, sabi po dyan, mga kapatid, wisdom is, sa King James nga, wisdom is the principal thing, therefore, get wisdom. So, ganun po kahalaga at ganun po kinakailangan natin bigyang pahalaga ang tinatawag na karunungan ito. So, kung meron man po tayong pagkukunan ng mga karunungan ito, walang iba kundi ang kanyang mga salita, mga kapatid. So, magbasa pa po tayo ng mga kasulatan. Sa 1 King chapter 10 verse 1, ito na po yung pagbisita ng Queen of Sheba. So, kilala po natin yung Queen of Sheba, mga kapatid. Kilala po ba natin, mga kapatid? Siya po yung isang queen na bumisita kay Solomon, mga kapatid. Sa napakalayong lugar, tumungo pa siya doon sa templo ni Solomon upang mabisita yung templo, mag-acquire ng tinatawag na wisdom ni Solomon, mga kapatid. At basahin natin, and when the Queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning the name of the Lord, she came to prove him with hard questions. So nag-travel po itong Queen of Sheba mula sa kanyang lugar patungo sa Jerusalem, patungo doon sa templo ni Solomon. Sa verse 2, and she came to Jerusalem with a very great train, with camels,
that bears spices and very much gold and precious stones. And when she was come to Solomon, she communed with him all that was in her heart. Verse 3, and Solomon told her all her questions. There was not anything hid from the king, which he told her not. So naniniwala po ba tayo mga kapatid na lahat ng katanungan natin sa buhay na ito ay kayang sagutin ng Diyos mga kapatid? Amen? Kung tayo ay mag-i-inquire sa Panginoon, sabi pa po nga ng banal na kasulatan, Greater Solomon is here. Naniniwala po ba tayo na nandito ang mas dakila pa kay Solomon? Sino po yung mas dakila pa kay Solomon, mga kapatid, na nagtataglay ng wisdom? Ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon, Greater Solomon is here. Walang ibang pinakadakila na nagtataglay po ng wisdom, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Si Solomon ay nagtaglay na po ng napakalawak ng karunungan, napakaraming karunungan mga kapatid, pero ang Panginoon ay mas greater pa mga kapatid. Kaya kung meron po tayong i-inquire, kagaya ng Queen of Sheba, na napakalayong lugar pa ng pinanggalingan, pero gusto niyang mamalas at gusto niyang kasagutan sa kanyang mga katanungan. So naniniwala ako mga kapatid, ang Diyos ay merong kasagutan po sa atin kung tayo po ay mag-i-inquire. Minsan iniisip ko yung mga taga-Ocampo, mga kapatid, na napakalayo pa po ng lugar, pumupunta pa po sila dito sa dakong ito at sila po ay nakikinig ng kanyang mga salita. Pwede naman po sana nandun sila mga kapatid, mag-live stream na lang po sila, may iba't ibang paraan. Pero salamat sapagkat nandun po yung kasipagan nila na pumunta po sa dakong ito mga kapatid. At sana po ay patuloy po tayong ma-encourage na kayo po ay pumunta sa dakong ito, lalo na kay Nanay Julita at sa mga tagaibang Ocampo mga kapatid, na tila baga napakalayo ng kanilang lugar, 1 oras pa ang kanilang biyahe, pero dahil sa gawain ng Panginoon para lang po makapakinig ng kanyang mga salita, pinapahalagahan nila yung salita po ng Diyos, sila po ay pumupunta sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Mari po ba nating palapakan ng Panginoon, mga kapatid? So, tayo mga nasa malapit, mga kapatid, ay wala po tayong dahilan para tayo po ay tamarin pa, mga kapatid. Diba? Yung Queen of Sheba, mga kapatid, napakalayo pa po ng pinanggalingan. Pero siya po ay nagtiyaga, nag-travel sa pag-aaral, mga kapatid, almost 3 months to 4 months na biyahe mula doon sa kanyang lugar patungo doon sa Jerusalem, sa templo ni Solomon. Yun po ang tinravel nila. At ang travel po nila ay sa disyerto pa, mga kapatid. So, ganun po kahabang panahon para lamang po mag-inquire po sa wisdom ni Solomon. No? So, ganun din po tayo, mga kapatid, na kahit po minsan may mga struggle po tayo, may mga problema po tayo, pero dahilan alam natin na ang kasagutan ay nandoon sa kanyang mga salita, sa pangangaral ng kanyang mga salita, pumupunta po tayo dito sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Amen? So, sa mga malapit dyan ay kinakailangan po natin na sipagan pa, mga kapatid, at wala po tayong dahilan para tayo ay tamarin pa sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. At tayo po ay pumunta dito na merong kasiyahan, mga kapatid. Kagaya po ng Queen of Sheba. Hallelujah. Sa verse 4, tuloy-tuloy po tayo. And when the Queen of Sheba had seen all Solomon's wisdom and the house that he had built, verse 5, and the most of his stables, the sitting of his servants, the attendance of his ministers, and their apparel, and his cupbearers, and ascent by which he went up unto the house of the Lord, there was no more spirit in her. So, nung makita po ng Queen of Sheba yung templo na ipinagawa ni Solomon, mga kapatid, siya po ay namangha, mga kapatid. Mula doon sa kasuotan, doon sa mga tables, sa mga servants, at kung paano nagawa yung templo, mga kapatid, ay namangha po yung Queen of Sheba. So, ganun po ang nagagawa ng wisdom, mga kapatid. Merong kaayusan, may tamang kasuotan,
merong righteousness, merong kabanalan, mga kapatid. So, ganun po ang nagagawa ng merong karunungan, mga kapatid. At naniniwala ako na sa mga uling araw na ito na ang mga tao ay mabibighani sa nobya ng Panginoon. Dahil sila po ay ang nobya ng Panginoon ay nasa tamang kaayusan. Sila po ay mayroong kabanalan, namumuhay sa salita po ng Diyos. Yan po ang mamamangha ang tao, mga kapatid. No? Kaya salamat sa wisdom na ibinigay po sa atin ng Diyos, mga kapatid. So, ang mga bagay na ipangusap sa atin, na nagagawa po natin, yan po ay dahilan sa karunungan na pinagkalob sa atin, mga kapatid. Salamat sa kanyang biyaya. So, kung ito po ay spiritualize pa natin, mga kapatid, tayo po ay mga templo ng Diyos, mga kapatid. So, ang makikita sa templo ng Diyos, mga kapatid, ay kabanalan, kaayusan, orderliness, sapagkat ito po ay dahilan sa wisdom na tinaglay po ng nobya ng Panginoon. At sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Kaya meron pong set and order, merong kaayusan sa buhay po natin sapagkat meron pong wisdom. So kung gusto po natin, mga kapatid, na maisaayos yung pamilya, kung gusto natin maisaayos yung pag-aaral, yung karir po natin, yung lahat ng bahagi sa buhay po natin, ang kailangan po natin ay karunungan. Amen, mga kapatid. Ating minsan pang palakpakan ang ating Panginoon. So naniniwala ako, mga kapatid, napakahalaga po ng wisdom na dapat po natin nataglayin. At wala pong ibang pwedeng magbigay sa atin ng wisdom kundi ang kanyang mga salita. Hallelujah. So may tatlong bagay, mga kapatid, na pinapakita po sa story po ng Queen of Sheba. Unang-una, yung pag-travel ng Queen of Sheba na napakahaba, mga kapatid, pero hindi po alintana ito sa Queen of Sheba, mga kapatid. Kahit na napakalayo ng kanyang pinanggalingan, ay nandoon pa rin, mga kapatid, ay nag-travel pa rin po siya. At sa bawat isa po sa atin, kahit ano po yung mga bagay na pinagdaraanan po natin, ay tayo po ay nagpapatuloy mag-inquire ng wisdom na ito sa salita po ng Diyos, mga kapatid. Ang pangalawa, lahat ng katanungan ng Queen of Sheba ay nasagutan. At naniniwala din po ako, mga kapatid, na may mga katanungan po tayo, may mga gusto po tayong kasagutan sa buhay na ito, na ang magbibigay lamang po sa atin ng kasagutan, walang iba kundi ang kanyang mga salita. Amen? At ang pangatlo, mga kapatid, yung set and order doon sa templo. Kung gusto po natin na ma-set and order yung buhay po natin, maging maayos ang ating pamilya, ang pampumuhay po natin, mag-mature po tayo sa pananampalatayang ito, ang kailangan po natin ay wisdom, mga kapatid. Of course, kailangan po natin ng lahat ng mga bagay, pero ngayon ang pinag-uusapan po natin ay ang wisdom na nanggagaling sa Diyos. So, sa 1 Kings chapter 3, bibilisan ko lang, mga kapatid, Solomon prays for wisdom. So, kung meron mo po tayong hihilingin, mga kapatid, na unang-una, hindi muna yung mga pagpapala, hindi muna yung maraming bagay na kailangan po natin, ang kailangan po nating unahin ay ang karunungan, mga kapatid. Isipin nyo, mga kapatid, kung isang tao ay pinagpala ng Diyos pero wala po siyang karunungan, anong pong mangyayari sa pagpapala? Masasayang, mga kapatid. Parang itong isang bulsa, mga kapatid, na nilalagyan ng pera, pero dahil yung bulsa ay butas, nahuhulog lang po yung pera. So, ganun po ang wisdom, mga kapatid. Bibigyan ka ng pagpapala, pero dapat siguradong tama yung bulsa mo, mga kapatid, hindi butas. So, ganun po ang wisdom, mga kapatid. Sabi po dyan, sa verse 1, 1 Kings chapter 3, verse 1, ISB na lang. ISB version. Later, Solomon, sa verse 6 pala, Sister Ann. Solomon said, "You have demonstrated abundant gracious love to your servant David, my father." Ito po yung panahon na nananalangin po si Solomon sa Panginoon, mga kapatid. At kinakausap niya ang Diyos patungkol sa
sa kaharian, sa pamamahala. Sabi po dyan, you have demonstrated abundant gracious love to your servant David, my father, as he lived in your presence truthfully, righteously, and uprightly in his heart. In addition, you have kept on showing this abundant grace love by giving him a son to sit on his throne today. Verse 7, now, Lord my God, you have set me as king to replace my father David, but I'm still young. I don't have any leadership skills. Verse 8, your servant lives in the midst of your people that you have chosen, a great people that is too numerous to be counted. Verse 9, so give your servant an understanding mind to govern your people. Sa King James nga, Sister Ann, para mas magandang ano yun. Sa verse 9, give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad. For who is able to judge this thy so great a people? So, kung titignan dyan, mga kapatid, gusto kong ipakita kung gaano po pinalagahan ni Solomon ang wisdom. Mga kapatid, kung meron po siyang unang hiniling sa Panginoon, mga kapatid, walang iba kundi yung tinatawag na wisdom. Sapagkat yun po yung kasagutan sa lahat niyang problema sa kanyang paghahari. Sa verse 10 hanggang verse 11, and the speech pleased the Lord that Solomon had asked this thing. So, ang Diyos, mga kapatid, ay na-please. Ang Diyos, mga kapatid, ay natuwa sa hiningi ni Solomon, mga kapatid. Kaya kung meron man po tayong unang hihilingin sa panahong ito, yung wisdom na nanggagaling sa Diyos, mga kapatid. Upang sa ganon ay maging kasagutan po sa lahat ng ating mga pangangailangan. So verse 11, last verse, and God said unto him, because thou hast asked this thing, and hast not asked for thyself long life, neither hast asked riches for thyself, nor hast asked the life of thine enemies, but hast asked for thyself understanding to discern judgment. So dahilan, una daw na hiniling ni Solomon yung wisdom, ipagkakalob na lamang ng Diyos yung maraming mga bagay na mga pagpapala, mga kapatid. Kaya kung meron man tayong unang dapat po pala natin na hilingin sa Panginoon, mga kapatid, ay karunungan. Karunungan na nanggagaling sa Diyos. Amen? Hallelujah. So, pag pinag-usapan din po yung sources of wisdom, may dalawa pong sources ng wisdom, mga kapatid. So, dapat rin po tayong magkaroon ng discernment, mga kapatid, na hindi lahat ng karunungan na sinasabi ng tao ay tama, mga kapatid. Kasi, sabi ko nga, mga kapatid, meron pong dalawang sources ng wisdom. Ang unang sources, mga kapatid, walang iba kundi ang nanggagaling sa Diyos, at yung pangalawa ay galing sa sanlibutan, galing sa kaaway, mga kapatid. So, kung babalikan niyo po yung Genesis kung paano nadaya po yung unang mga tao, si Adan at saka si Eva, yun po yung tinaglay nilang wisdom, mga kapatid, ni Adan at saka ni Eva, ay yun po ay makasanlibutan. Na dapat po sana ang tinaglay po nila, yung sinunod po nila ay yung wisdom na nanggagaling sa Diyos, mga kapatid. Sapagkat merong tree of life at saka meron pong tinatawag na tree of knowledge of good and evil. So yung tree of life, mga kapatid, alam naman po natin, yun po yung sources ng wisdom, mga kapatid, na nanggagaling sa Diyos. Pero yung tree of knowledge of good and evil, yun po yung sources, mga kapatid, ng mga makasanlibutan na karunungan. So mamaya, bigyan po natin yan ng elaboration pa. So, pag pinag-usapan yung makalangit na karunungan, mga kapatid, wala pong ibang makalangit na karunungan ang salita po ng Diyos, mga kapatid. Ang kanyang salita, ito po ang makalangit na karunungan, mga kapatid, na dapat po nating taglagin. Sa Proverbs chapter 3, verse 13, Proverbs chapter 3, verse 13, happy
is the man findeth wisdom. So, ang tao daw ay magiging masaya kapag siya ay nagtamo ng karunungan. And the man that getteth understanding. Sa verse 18, she is a tree of life to them that lay hold upon her, and happy is everyone that retaineth her. So sabi po dyan mga kapatid, kapag meron po tayong makalangit na wisdom mga kapatid, ito po ay kagaya sa isang puno ng buhay. Tree of life mga kapatid sa atin. Ito po ay magbibigay po sa atin ng eternal life mga kapatid sa atin. So, ganun po kahalaga yung wisdom na ito na makalangit. Pero, ang wisdom na nanggagaling sa sanlibutan, mga kapatid, kakaiba ito, mga kapatid. Makasanlibutan ito, karnal. At ito po ang dapat na, yung dati natin tinaglay, mga kapatid, nung hindi pa po tayo mga believer, marami po tayong tinaglay na karunungan na nanggagaling sa sanlibutan, mga pamahiin, mga karunungan na hindi po ayon sa salita po ng Diyos. Diba? Napakarami po nating tinaglay. Marami po tayong na-acquire na mga karunungan na sa labas na hindi po ayon sa kanyang mga salita. Diba? Halimbawa na lamang po mga kapatid, example na karunungan na nanggagaling sa Diyos, ang creation. Pasimplihin ko lang po mga kapatid para mas higit po nating makita. Ang creation mga kapatid, ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang merong control at merong gumawa ng sanlibutan ito, walang iba kundi ang Diyos, mga kapatid. And we believe that, mga kapatid. Naniniwala tayo sa wisdom na yan. Naniniwala tayo sa karunungan na yan na pinaniwalaan natin, mga kapatid. Pero ang sanlibutan, naniniwala sa creation at origin sa pamamagitan ng Big Bang Theory. Naniniwala sila na ang origin, mga kapatid, ay galing sa unggoy. Diba? So, ganun po ang pagkakaiba ng wisdom na galing sa Diyos at yung wisdom na galing sa sanlibutan. So, kinakailangan nating ma-discern, mga kapatid, kung ano yung wisdom na galing sa Diyos at yung wisdom na galing sa sanlibutan. Simple lang po yung pinapakita dyan, mga kapatid, na dapat po nating makita, mga kapatid. No? So, dapat po natin, mga kapatid, ma-discern kung ano yung galing sa Diyos at yung galing sa sanlibutan, mga kapatid. Halimbawa, sa panliligaw, mga kapatid, ano yung galing sa salita ng Diyos? Kinakailangan may proseso, may tamang panliligaw. Pero yung sanlibutan, mga kapatid, yung karunungan na sinasabi ng mga tao, ay kinakailangan habang ikaw ay nag-aaral pa, magkaroon ka na ng kasintahan para may experience. Diba? Halimbawa, sa same-sex marriage na lang, ang sinasabi ng sanlibutan, okay lang yan kasi nasa makabagong panahon na tayo. Pero ang salita ng Diyos, sinasabi na ito ay bawal. Dalawa lang po ang ginawa ng Diyos, babae at saka lalaki. So, dati po tayo, nung tayo po ay mga unbeliever pa, ay tayo po ay napapaniwala sa mga karunungan na yan ng tao, sa mga sabi-sabi ng tao. Pero salamat sa Diyos sapagkat nung napakinggan po natin ang kanyang mga salita, nagkaroon po tayo ng wisdom at karunungan at ito na po yung pinapamuhay po natin, mga kapatid. Kaya kinakailangan magpatuloy po tayo sa pakikinig po ng kanyang mga salita, mga kapatid. Kasi ito po ang magbibigay po sa atin ng set and order, magbibigay po sa atin ng kasagutan, mga kapatid. At higit po sa lahat, ito po ay eternal life po sa atin. Diba? Ang cross of Calvary, ang iba, mga kapatid, ay hindi po pinapahalagahan yung cross of Calvary. Ang iniisip nila, ito po ay tradisyon. Tuwing Semana Santa ay gumagawa sila ng ganito. Tandaan po natin, yung wisdom na galing sa sanlibutan, mga kapatid, ito po ay pumasok na sa religion. Ito po ay pumasok na sa tinatawag na kasimbahanan. Kaya po, kung titingnan nyo po, napakarami pong kasimbahanan po sa panahon natin ngayon. Hindi na natin maintindihan kung ano yung tamang doktrina sa Godhead, hindi na natin maintindihan kung ano ang tamang kasuotan, hindi na natin maintindihan kung ano yung tamang kasalan. So, mga kapatid, nakapasok ang kaaway sa church, mga kapatid. Pero salamat sapagkat meron po tayong message of the hour, meron po tayong
wisdom na tinaglay sa ating kapanahunan para maintindihan ang mga bagay na yan. Amen? So, napakahalaga po na ma-discern po natin yan. At sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa pagpapahayag ng kanyang mga salita, mga kapatid, ng mga lingkod ng Diyos, ay mas maiintindihan po natin yan, mga kapatid. Hallelujah. So, tayo po ay magpatuloy sapagkat wala ng oras, mga kapatid. So, gusto kong bumasa ng quotes. Last na lamang po ito, mga kapatid. Okay, basahin po natin yan, mga kapatid. At yan na po tayo magtatapos. So medyo mahaba po ito, mga kapatid. Sabi po dyan, Cain's children were wisdom, scientific. Watch Cain's children now as they come up. Let's watch them a minute. Cain's children, what was they? Builders, inventors, great men of science. So tayo, mga kapatid, kinakailangan po natin na maging balanse lang po dyan, mga kapatid. Kapag pinag-usapan yung career, dapat balanse lang po tayo dyan, mga kapatid. Hindi po tayo magiging panatiko o kaya masyado po tayong sabihin natin na magiging obsessive sa mga title, mga ganito, ganyan. Walang po mga sama dyan, mga kapatid. Pero kinakailangan lang po natin na ma-survive yung buhay dito sa buhay na ito, mga kapatid. Diba? We are just a stranger in this world. Kung ang buhay po natin ay igugugol po natin sa lahat ng bagay na yan, hindi po tayo makakapaglingkod ng tuluyan sa ating Panginoon. Kaya nga sa Apostol Pablo, mga kapatid, iniwan niya yung mga bagay na kanyang natutunan at pinahalagahan niya ang salita po ng Diyos, mga kapatid. So hindi na rin po natin sinasabi na wag po natin pahalagan yung karir po natin o kung ano pang po meron po tayo sa panahong ito. Mahalaga po yan para po kayo magkatrabaho, makapaglingkod po kayo sa Panginoon, mga kapatid. Pero wag po tayong maging panatiko o kaya sabihin natin na masyado tayong obsessive sa mga bagay na title, sa mga ganito, ganyan, mga kapatid. Maging balanse lang po yung pamumuhay po natin. Sapagkat isang araw, mamamatay tayo, iiwanan po natin yung title na yan, mga kapatid. At isang araw, malilimutan tayo ng mundong ito. Yan po ang katotohanan. That is the wisdom in the Ecclesiastes. Kung babasahin niyo po yung Ecclesiastes, maintindihan nyo kung ano ang dapat nating ipamuhay dito sa lupang ito. Sapagkat ipinakita na ni Solomon na lahat ng bagay na ginagawa ng tao dito sa lupa ay sa kawalang kabuluhan at patungo lang po sa ano bang tawag niyan? Kawakasan, mga kapatid. So, kinakailangan na maging balanse lamang po tayo, mga kapatid. Mag-aral tayo ng mabuti, magkaroon tayo ng trabaho, gawin po natin ito para sa pamilya, para sa ating ministry, para sa gawain, mga kapatid. Yun lang po yung magiging papel natin dito sa lupang ito, mga kapatid. Pero sabi diyan, they had wisdom. See, they even built buildings and made iron and tampered stuff together. They were scientists, smart, educated, and religious. What did the crop of wisdom produce? Death to the whole race. So ano daw po ang naging resulta ng wisdom ng tao, mga kapatid? Kamatayan. Death to the whole race when the judgment of God fell. Is that right? What did the group do? Produce death. Though in all their wisdom and smartness, what happened? They died. So dahil lang sa karunungan ng tao, mga kapatid, yung mga ginagawang atomic bomb, ito rin po ang papatay sa atin, mga kapatid. Dahil lang sa karunungan ng tao. Dahil lang sa siyensya, mga kapatid, yun din po yung magiging kamatayan po natin. Di ba? Yung ginagawa yung mga drugs, yung mga kung ano-ano pa, mga kapatid. Dahil lang sa siyensya, di ko naman po ibig sabihin na lahat ng sciences ay masama. Kaya nga po yung tinatawag na tree of knowledge of good and evil. Kaya nga po, merong kagandahan sa science, meron din pong hindi maganda sa science, mga kapatid. Kunin lang po natin yung mabubuting bagay. Every one of them perish in God's judgment. Is that true?
God said so. They were smart, highly educated, foolish, religious, very fine, smart, educated, depended on their wisdom, and killed the whole race of people. 437, the same thing they're doing right now. Their atomic bombs and things that the smart scientists and things will destroy the whole race. They got pulled out right now. It's you. You just burn your eyes out, give you cancer, everything. They turn enough of it loose, and in the ocean, they can't even find it no more when it gets loose. It destroyed the whole world. They say people were burned up in their own flesh. No wonder the Bible said, sa 39 na lang, they're doing it themselves. Their smart wisdom, that's what caused death to come. Smart wisdom, be simple, sabi ng Panginoon. Sabi ni Brother Bernam, be simple. Believe God's word and live. Can you say amen to that, mga kapatid? Be simple, mga kapatid. Ang mga itinalaga ng Diyos, mga kapatid, mga simpleng mga tao lang. Kaya napakahirap po na manampalataya yung mga mayaman, mga masyadong edukado, mga kapatid, sa ating kapanahunan. Of course, mabiyaya ang Diyos, mga kapatid. Meron din naman tayo mga believers na may mga mataas na katungkulan, pero sila po ay nagpasubmit sa salita po ng Diyos. Diba? Meron po tayong mga kakilala na naging mayaman, pero itinoon ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Take your wisdom and die. All right, the harvest, the end time, they perish. Verse 40, well, Abel's children were humble, farmers, shepherds, pastors, shepherds, farmers, humble. Didn't claim to be smart, but they just stayed with the word. So we need to stay in the word, mga kapatid, sa karunungan na ito, mga kapatid, na tinaglay po natin. What did they produce at the end time? A prophet. It did. A prophet, what for? The last time signs. So, purihin po ang Diyos, mga kapatid. So, napakahalaga po na makilala po natin na yung mga bagay na karunungan sa sanlibutan ay ito po ay kamangmangan sa Diyos, mga kapatid. Last verse na lamang po, sa 1 Corinthians, verse 3, sa Tagalog na lamang, at tayo po ay magtatapos na, mga kapatid. Verse 18. Sino may huwag magdaya ng kanyang sarili. Kung ang sino man sa inyo ay nag-iisip na siya'y marunong sa kapanahonang ito, ay magpakamangmang siya upang siya ang maging marunong. So, pag pinag-usapan yung kamangmangan, mga kapatid, ibig sabihin, wag natin kunin ang mga bagay dito sa sanlibutan, mga karunungan dito sa sanlibutan. Tayo daw po ay magpakamangmang sa mga bagay dito sa sanlibutan upang siya ay maging marunong. Gusto po ba natin na maging marunong, mga kapatid? Magkaroon ng wisdom. Hallelujah. So, kung gusto na magkaroon ng wisdom, mga kapatid, walang iba kundi sa pamagitan ng kanyang mga salita. Sa verse 19 hanggang verse 20, for the wisdom of this world is foolishness with God, for it is written, He taketh the wise in their own craftiness. Verse 20, and again, the Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are in vain. So, ang mga karunungan sa sanlibutan, mga kapatid, ito'y kamangmangan sa Diyos, mga kapatid. Pero sa atin, yung karunungan na nanggagaling sa Diyos, ito po ay karunungan na kailangan po nating pahalagahan, mga kapatid. Hallelujah. So, kung gusto po natin na magtaglay ng wisdom, walang ibang paraan, makinig po tayo ng kanyang mga salita at magbasa po tayo ng kanyang mga salita, mga kapatid. Magpatuloy po tayo sapagkat kung gusto po natin na maisaayos yung buhay po natin, alam ko na lahat naman po tayo ay nagnanasa na maisaayos pa po yung buhay po natin. Kung paano yung Queen of Sheba, nakita yung kagandahan ng templo ni Solomon, ito po ay paglalarawan din po sa nobya ng Panginoon bilang tayo ay templo ng Diyos. Nakita yung kagandahan ng templo, makikita rin po sa nobya ng Panginoon yung kagandahan, yung set and order, yung kasuotan, yung
pag-uugali, mga kapatid. Di ba? Tayo po, mga kapatid, hindi naman po tayo basa-basa. Mababago yung ugali po natin kung wala po tayong wisdom na tataglayin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. No? Kung paano tayo magtitimpi, paano tayo kikilos sa bahay ng Diyos, kikilos kanya-kanyang bahay po natin, kailangan po natin ng wisdom, mga kapatid. Walang iba kundi ang kanyang mga salita. Purihin ang Diyos, mga kapatid, sa umaga pong ito at minsan pa nating palapakan ng ating Panginoon.